Hagkan mo ako. Shen Cheney. Matagal na tayong hindi nagkita, Jiang Wanxing. Tito, may gusto ka pa ba sa kanya? Kung gusto mo siya, ipaglaban mo, buong pamilya. Ay sabik na magkaroon ka ng kasintahan sa bahay. Tapos na sa trabaho. Hindi ba ikaw ang may hawak? Kung hindi mo gustong magretiro at magtayo ng talyer, hindi ako magtatrabaho nang walang humpay araw-araw. Naalala ko, may trabaho pa ako, mamaya na lang. Wanxing, ang bagong tagapagmana ng Shen Group, si Shen Mingyuan, nasa Talyer, naipadala na ang address. Ang mayayaman may kakaibang hilig. Mekaniko bilang libangan. Shen Mingxuan, kung hindi ako magiging asawa mo, magiging hipag na lang kita. Ate, buntis na ako. Pagbigyan mo na ako. Kay Mingshan, okay. Sa kakayahan ni Shen Mingxuan, paano kanya nabuntis? Yang sanggol sa tiyan mo. Talaga ba? Saan galing? Jiang Wanxing, sino ka ba? Ang aming pamilya ay dapat pantay-pantay. Anak ka lang sa labas, hindi ka rapat-dapat sa akin. Anak sa labas? Kailan pa naging anak sa labas ang tunay na tagapagmana? Ikaw. Jiang Wanxing, gusto mo ba akong atakihin? Sayang hindi ka pa hinihingal. Ikaw. Boss. Pag-aayos ng kotse. Ang gandang pangangatawan. Ang gandang mukha. Bakit siya nandito? Nahulog ang wrench mo. Salamat. Ano nasira ng kotse? Parang sira ang makina. Tingnan kaya natin. Nakakapagod mag-ayos ng kotse. Ako na ang bahala sa'yo. Aalagaan mo ako. Mahal ang singil ko. Kaya mo ba ako? Siyempre naman. Gusto mong matulog? Gusto mo talaga akong panatilihin? Hindi lang kita pananatilihin. Patulugin pa kita.
Tawagin mo ako. Magsalita ka. Sabihin mo ang pakay mo. Pangalawang tiyo, ayon sa mapagkakatiwalaang balita, ang tagapagmana ng Jiang ay niloko ni Shen Mingxuan, ang batang anakan. Sinasiyasat niya tayong dalawa. Sa tingin mo ay may pakay siya. Ikaw. Malabo. Tiyo. Mag-ingat kay Ili, Jiang. Ginagamit niya tayong parang isda para paghigantihan si Shen Mingxuan. Kahit ako'y isda, sasakmalin ko ang kanyang pain. Tiyo, paano naman ang hindi nasusuklian mong pag-ibig? CJ, gusto mo bang matulog? Mukhang inosente, pusong maitim. Nakakaintriga. Ang ating Yu ay talagang nagpamalas. Ang sanggol na ito ay tiket ng pamilya Jiang papasok sa mataas na lipunan. Nangako si Mingshen. Kapag nailabas ko ang sanggol, pakakasalan niya ako. Ang bigay kaya 5 milyon. Maganda. Ngunit, kapag nagpakasal si Yu sa mga Shen, kailangan din natin ng dote. Baka tayo'y hamakin ng mga Shen. Huwag mag-alala. Nakipagkasundo na ako kay Chairman Wang. Papakasalan niya si Wang Xing. Garantisadong 2 milyong dote. Bibigyan ko rin si Yu ng shares. Sapat na yan. Kahit na siya'y matanda't nakaiinis. Wang na nakalagpas sa 3 asawa. Ngunit bukas palad, siya kay Jiang Wanxi. Kahit papaano may silbi siya. Kung ayaw niya, lagyan ng pampatulog ang inumin at ihatid sa kama ni Wang. Mahal kong inang panguman. Ang galing mo sa pagsira ng pamilya. Pagpatulog sa parang likas na sayo. Putang inang walang ina. Binuhay mong inilibing ang nanay ko. Nakita ko siya sa panaginip noong nakaraang. Sabi niya nag-iisa siya. Bakit di ka sumama sa kanya? Ikaw. Putang ina ang tawag mo sa akin. Si Papa naman, matandang puta. Ikaw. Jiang Wanxing, lumampas ka na. Isang dalagang may pinag-aralan, gabing-gabi sa labas. Nakakahiya. Siya naman, buntis ng walang asawa. Ayos lang. Jiang Wanxin. Kami ni Mingshen ay tunay na magkasintahan. Kahit buntis ako, natural lang yan. Pakatapon muna ng tubig sa utak mo. Alam mong may relasyon. Walang kwentang Shen Mingxuan. Kinuha mo pa rin. Maria, masakit ang tiyan ko. Yu, anong nangyari? Jiang Wanxin. Kung may mangyari man sa sanggol ni Yu, jijibin ka ng mga Shen. Ang mga Shen. Kinikilala ba nila iyan? Kahit, bakit wala pa ring sumusundo sa kanya para sa maayos na prenatal care? Mababa ang estado ni Mingshen. Pansamantalang presidente lang ang kuya niya. Ang tunay na kapangyarihan. Nasa pangalawang tiyuhin niya. Naghahanda na si Mingshen. Sasanduan niya ako. May magandang kinabukasan si Yu. Itinadhana sa karangyan. Di tulad ng ilang mapait na matanda na naiingit lang. Naiinggit na nga ako sa kutis. O talaga? Alam ko, di ba, magaling sa pag-aalaga. Sa totoo, inaalagaan para maging makapal. Ikaw, matandang salbaha, hinahayaang bastyusin ka ng batang to. Ikaw. Ano yan sa leg mo? Lig. Sinadya ba ng askal na iyon? Kumuha ng modelo para sa sarili ko. Anong problema? Ikamamatay ko talaga ang pag-ugali mo. Paano ko napanag-anak ang isang anak na kagaya mo? Ano, takot kang malaman ni President Wang na malandi ang anak mo at bawiin ang 2 milyon na dowry? Ikaw, nakakadiri ka. Suntukin mo ako, bawat pasa mong gagawin, pabababa ng halaga ng dowry ko. Ina.
Jiang Wanxing, nakipagtalik ka lang sa mekaniko, anong ipinagmamalaki mo? Anong masama sa mekaniko? Gwapo at pugi siya. At malakas ang katawan. Anong problema dun? Wala ka bang hiya? Jiang Wanxing. Kung sa mekaniko ka nagpakababa, edi dapat kay President Wang na lang nagpakasal. Isipin mo na lang, ambag mo sa pamilya. Ninakaw mo pa si Shen Mingsuan. Gusto mo pang kumalkal ng basura sa kalsada? Jiang Wanxing. Tama na. Tio, naipadala na ang address ng mga Jiang, pero pumunta na si Shen Mingsuan doon. Nakuha ko. Wanxing, hintayin mo ako. Tigil. Mingshen, nandito ka na. Yu, ayos ka lang? Masakit ba? Hindi naman. Makapal ang balat niya. Hindi sumasakit. Masakit ang kamay ko. Jiang Wanxing. Alam kong gusto mo ako, pero hindi ibig sabihin na pwede mong saktan si Yu. Ikaw, aminado naman. Ang pugi-pugi mo, ang tangkad, at ang cute-cute mong ngiti, ay talagang nakakagigil. Kaya naman ako, ay gumawa ng acrostic para sa'yo. Ikaw ay isang gago. Jiang Wanxing, tigilan mo yung panaginip mo. Akin si Mingshen. Jiang Wanxing. Ang lakas ng loob mong tawagin akong gago? Mingshen, dapat kang sumuporta sa amin. Yang si Jiang Wanxing ay nagpunta sa madilim na lugar, kasama ng kung sinong lalaki. Binabalaan lang namin siya, sasagasaan pa kami. Bakit parang pamilyar siya? Kami ay hindi importante, pero paano si Yu? Dadalhin niya ang anak mo. Jiang Wanxing, alam kong gusto mo ako, pero huwag mong ibaba ang sarili mo dahil dyan. Ang mukha mo. Totoo naman, gusto ko talaga. Buntis si Yu. Siguro dapat mong Mingshen. Palakang nangangarap sa gansa. Jiang Wanxing, papatayin kita. Ikaw ang mamamatay. Kainis ang Panginoon. Puno ng Shen family, Shen Chenai. Mingshen. Ang mata ko, hindi ako makakita. Buisit, sinong nanuntok sa akin? Pang-aasar lang, hindi totoong tiyuhin mo. Ayos ka lang. Sinong nilalang to? Isang kabit lang ni Jiang Wanxing sa kanto. Mekaniko ka lang. Alam mo bang sinuntok mo? Anak to ng may-ari ng Shen Corp. Papaarestuhin kita. Ganon ba? Sabihin mo buksan ang mata para makilala niya ako. Walang pakialam ako sa'yo. Bubugbugin ka ng mga Shen hanggang mamatay. Isang hampas lutang aso na ayaw aminin ng mga Shen. Paano niya alam to? Papatayin kita. Ang astig. Alis na tayo. Teka, Jiang Wanxing. Mekaniko lang yan. Anong ipinagmamalaki mo? Tandaan mo, magiging sunod sanyerin ka rin kay Chairman Wang. Ay, Hindi ako nananakit ng babae. Pero sa susunod, baka hindi na ako magpigil. isa ka lang hamak na mekaniko, walang pera, walang kapangyarihan. Sino ka ba? hindi siya mananakit ng babae, pero ako. Sayang ang mahal ng helmet. Ang pagsaktan ka ay hindi sulit. Alis na tayo.
Jiang Wanxing, hindi to tapos. Ma, nagdudugo ako. Yu. Kamusta siya? Yu, Anak ko, manatiling matatag kung mawala tong bata. Paano tayo makikipag-ugnayan sa mga chef? tandang matanda ka. Magpakatao ka naman. Salamat sa ngayon. Paano mo ako pasasalamatan? Gusto mo ba talaga ako? Na-reject ako. Ang tanga mo, ni hindi mo napansin ang sugat. Gusto mong subukan ang ibang serbisyo. Gusto magpakasal ni Shen Mingxuan. Paghandaan natin siya ng malaking kasal. Mas magarbo, mas mabuti. Tio, anong nangyari sa'yo? Bakit biglaan mo siyang ipakakasal? Pagbibigay ng regalo. Pagbibigay ng regalo, sino ang tatanggap? Si Tia mo. Tandaan mo ito, gawin mong napakagastador. Habang mas mataas ang lipat, mas masakit ang bagsak. Ano, si Tia? Salamat sa pagbabalik mo sa akin. Buti na lang ligtas ang kwintas. Jiang Yu, mag-ingat ka. PHP 2.5 milyon ang halaga nito. Sa dami ng mga dala, di ka ba tutulong magbitbit? Isa pa, yung 2.5 milyon, galing sa pamilya natin. Bakit nagmamadali? Ikaw ang nakarinig. May bagong girlfriend si Tio. Tapos sip-sip ka ng sip-sip. Ba't pa ako makikialam? Tama na. Magiging pamilya na tayo, at maging malinaw tayo. Ang pagsisikap ko kina Tio at Tia, ay para sa kinabukasan natin. Kapag naitatag ko na ang sarili sa pamilya Shen, Jiang Wanxing, sino ka ba talaga? Tara na. Dal-iyan mo ng buhatin to. Nasa itaas ang apartment ni Tio. Hintayin mo ako. Kumusta, Tio? Sino ang nandito? Jiang Wanxing. Sino ka ba? Hindi ba ito ang bahay ng pangalawang Tio ko? Sino ka rito? Matagal ng bahay ko ito. Nababaliw ka na ba? Paano mo nagawang hindi makilala ang bahay ng iyong Tio, na para sa ibang lugar? Pero kanina ko pa, maliwanag na naririnig, ang boses ni Jiang Wanxing. Nagkamali lang ako. Anong malaking problema? Sige, sige. Ako na ang bahala rito. Ang ganda. Gusto ng Tio na ipagdiwang. Ang ating kasal ng buong ganda. Lahat ng kilalang tao sa bayan ay dadalo. Umuwi na tayo at maghanda ng maigi. Totoo ba? Napakaganda nito. Maghintay tayo hanggang sa kasal, para ibigay ang kwintas. Kay Tia, una, ipapakita nito ang ating pagmamahal. Pangalawa, sa harap ng maraming bisita, na magiging saksi, igagalang nila tayo. MHM, talino mo talaga. Syempre naman. Tara na. Sino yan? Nagpahanda ako ng sabaw pampalakas para sa'yo. Para bumalik ang lakas mo. Nagpagawa ako ng pampaigting na gamot para sa'yo. Para bumalik ang lakas mo. Kailangan mo rin yan.
Para makabawi, baka maubos ka agad. Masarap. Pero, di kasing tamis mo. Di ka talaga mapigil, no? Siyempre, saklolo sa bawat pagkakataon. Abangan nating mabuhisit yung masamang mag-asawa bago mahuli ang lahat. Kain ka na ng mabilis. Bibigyan kita ng regalo ilang araw pa. Anong klaseng regalo? Salamat, gustong-gusto ko ang regalo. Anong masasabi mo? Hinanda ng tito ko, ang kasal nating ito, kahanga-hanga, di ba? Ang paghanda ng tito, ng napakagandang kasal, nagpapatunay ng halaga natin. Kaya, paano ang kontrata ng pamilya ko? Huwag kang mag-alala. Dahil inesikaso ng tito ang kasal natin, ang pag-i-invest ng ilang daang milyon sa kumpanya nyo ay walang problema. Sige na. Ang pagkuha ng pabor ng leader ng Shen family, nagpapakita ng respeto kay tungkol naman kay Jiang Wanshi. Hindi siya karapat-dapat makatayo dito. Tama na. Sa ganitong araw, wag na siyang banggitin. Tigilan ang pagkukwento sa kahihiyan. Mukhang, kapag wala ako, sobrang hinahanap niyo ako. Gusto niyo talaga akong makita. Jiang Wanshi, anong ginagawa mo dito? Magkapatid pa rin tayo. May regalo ako para sa'yo. Itabi mo yang pakitang taong bait. Umalis ka na ngayon din. Hindi ba ito ang nobya? Bakit parang kasama ng nobya ang ibang lalaki sa litratong ito? Huwag kang magalit, lahat tayo'y may nakaraan. Huwag kang mabahala. Ang sanggol ay talagang iyo. Jiang Wanshi, sinadya mo ito. Anong problema? Nais mo bang maging balita sa Jiang City? Bukas ang tungkol sa ang babaeng ikakasal sa Jiang na nagkagulo sa kasal. Tulungan na kita. Mga hamak na mekaniko, bakit ka nandito muli? Tigilan ng kalokohan, tiyo ko siya. Tiyo, Shen Chenny. Ano na naman? Ang tiyan niya? paano siya maging tiyahin ko? Ano ngayon? Ang kanyang tiyahon. Nagustuhan mo ba ang regalo? Nagkamali ako ng pagkakilala sa kanya? Bakit tutulong si Shen Chenny sa akin? Pero may koneksyon ako. Tangang lang ang hindi gagamit nito. Ang regalong ito. Gusto na gusto ko ito. Hindi. Hindi ito totoo. Sira na ang lahat. Ano ang nangyayari dito? Sabi nila mekaniko lang siya. Paano siya naging tiyuhin mo? Paano naman siyang maging tiyahin mo? Kahit na. Ayoko mang aminin. Tiyuhin ko talaga siya. At siya naman, ay tunay na tiyahin mo. Siguradong nilagay mo ako sa bitag. Babae kang mapagsamantala. Wala nang ikatlong pagkakataon para lapastanganin ang mga nakatatanda. Tama na. Bata pa siya. Humiling ka. At tapos na ang usapan. Baka sabihin ng tao ang pamilyang Jiang at pamilyang Shen ay walang galang. Hindi ako hihingi ng tawad sa iyo. Humiling ka ng tawad. Sige, humiling ka na lang ng tawad dahil ang pamilya Jiang nyo ay nangangailangan ng tulong ni tiyuhin. Paumanhin. Paumanhin po. Tita. At ikaw. Hindi ba? Junior. Ako? Humihingi ako ng paumanhin, tita.
Huwag nating palampasin ang masayang oras. Ipagpatuloy na ang seremonya. Umamo ka ng tsaa. Huwag kang magpakapagod. Bakit si Shen Chenyi ay napakabait sa akin? Wala ba siyang kahit katiting na pagdududa sa akin? Salamat. Ang galing. Ngayon, ating tanggapin ang magsing irog, maghandog ng tsaa sa mga nakatatanda. Tito, tita, umamo kayo ng tsaa. Nobyo at nobya, hindi tama yon. Dapat kang lumuhod kapag naghahain ng tsaa sa mga nakatatanda. Bilang paggalang, Ano? Inaasahan mong luluhod ako sa babaeng to? Ayaw ko. Eksakto. Bakit ako luluhod sa kanya? Isa pa. Kasintahan lang siya ng tiyo ko. Hindi naman siguradong tatanggapin siya. Sa pamilya. Anong nangyayari dito? Tama siya. May punto ang nobya. Labag ito sa kinaugalian. Ako si Shen Chenyi, si Jiang Wanxing lang, ang pakakasalan ko. Ipasa mo. Yan ba? Di ba yan ang regalo ni Master Shen sa nobya? Teka, di ba ito, ang pamana ng pamilyang Shen? Ang paghawak nito ay, senyales ng pinakamataas na ranggo. Ito ang pulserang pamana ng pamilyang Shen. Para lang sa ina ng pamilya, tatanggapin mo ba? Simula ngayon, si Jiang Wanxing ang bagong matriarch ng pamilyang Shen. Sa tingin mo hindi tayo pahuhuliin, di ba? Walang kwenta ang pag-alala ngayon. Hindi ba't palagi kitang pinagbibilinan na mag-iwan ng puwang sa susunod? Tandang loko. Ngayon ako ang sinisisi. Ikaw rin naman ang daming kalokohang nagawa. ang pamilyang ito ay talagang nakakaaliw. Ano, hindi mo ihahain ang seremonyal na tsaa? Tito, sila po'y may inumin ng tsaa. Tito, sila po'y may inumin ng tsaa. Tita, pakisuyo ang tsaa. Mabuting bata. Ngayon, ang nobya ang maghahain ng tsaa. Magmadali ka at maghain ng tsaa. Hipag. Huwag nang magpaka-formal. Jiang Wanxing. Babalatan kita ng buhay. Maghain ka na lang ng tsaa. Tito, ang tsaa ninyo. Tita, ang tsaa ninyo. Ang tsaa mula sa aking hipag ay napakasarap. Tama na. Tumigil ka ng lumuhod. Alam naming pareho kayong masunurin sa magulang. Pagod ka na? Tara na, lanan. Jiang Wanxing. Gagawin ko, basagin ang bracelet mo, pag nakuha mo ito. Tiyuhin at yan ang nobya. Sandali lang po. Ang mga bagong kasal, may mga regalo para sa Manugang, ang considerate mo naman.
ganda ng kwintas na ito. Malamang napakamahal nito. Suotin kita nito. Anong ginagawa mo? Ikaw ang may kasalanan. Nasayang ang 2,000,000 yuan para lang mapasaya ang putang ito. Baliw ka. Gusto mo pa si Kaiten si pangalawang tiyuhin. Pwede naman ibang tao. Huwag lang siya. Bagay ba? Napakaganda. Lahat bagay sa'yo. Nagustuhan mo tiya, di ba? Ano kaya ang pabalik na regalo ni tiya? Oo nga, ang kan ng Shen ay napakamayaman at makapangyarihan. Siguradong may inihanda sila. Hinaan mo ang boses mo. Ang bagong reyna ng tahanan, kakaluklok lang kahapon. Tama si Tiyo. Nasaan ang regalo natin? May regalo. Nasaan na? Punitin niya lang. Nasa loob ng sobre ng tiya mo. Alam niya palang lahat. Tigilan ng pakunwaring kabaitan. Cheque talaga ito. Totoo. Tatay, nanay, ano pang hinihintay nyo? Magsimula ng maghanap. Paano nangyari ito? Diyos ko. Umalis na tayo. Tingin, tingin. Kulang pa ang isang piraso. At may isa pa. Teka, ginagawa ko na. Hinanap na namin lahat, tiningnan pati sa ilalim ng sapatos. Paano ito nangyari? Bilisan nyo, hanapin nyo, nakataya ang 100,000,000 dito. Sige, 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 maghanap pa. Hooray! Baliw. Nang ahas kang manuntok sa akin, huwag mo akong haminin. Kung hindi dahil sa'yo, di sana nabigo ang investigasyon. Di sana ako nandito ngayon, na ginagawang tanga-tangahan ng loko-lokong babaeng yun. Baliw ka. Kung hindi mo ako Gina Yuma, nandito pa siyang kasintahan ko. Paano naging kay Tiyuhin? Ang lahat ng benepisyo, dapat sa akin yan. Nak-nak, dati mo pang pinupuri ang galing ko sa kama. Sabi ni Jiang Wanxi, ayaw ka namang hipuin noon. Ngayon ako pa ang malandi. Sa tingin ko, kayo talaga ang basura. Demonyong babae. Bitawan mo ako, gusto kong maghiwalay tayo. Hindi mo yan magagawa. Lahat ng masasamang sikreto, nasa akin na ngayon. Tigil, tumigil na kayo. Mingsuan, epekto lang yan ng pagbubuntis niyo, maging mas mabait ka naman. Aray. Yu, pakiusap. Naman, ang hilig mo talaga. Mga asong nangangagat sa kapwa, nakakatuwang palabas. Parang nagustuhan mo ang regalong ipinadala ko. Ano? Ang paggamit mo sa akin, naging epektibo ba? Alam mo pala lahat. Bakit mo ako tinutulungan? Dahil ikaw si Jiang Wanxing. Desisyon ko ito. Pero dapat mong malaman ang halaga ng pagtataksil. Ang puntod mo'y tatamnat ng damo. Negosyante ako. Pera lang ang motibo. Ang utang sa akin. Babawin ko. Wanxing, nakalimutan mo na talaga ako. Ngayon kusa kang lumapit sa akin. Hindi na kita pababayaang makatakas. Huwag kang mag-alala, hindi ka mawawalan ng sentimo. Shen Chenny, hindi ko alam kung ano ang pakay mo. Pero kung makatutulong ang katawan, gamitin natin ang kamay mo para mahanap ang ebidensya sa pagkamatay ng nanay.
May problema sa Haichen Project. Ako na ang bahala. Babalik agad ako. Mukhang nagtagumpay tayo. Si Jiang Yu ay hindi ganoon katanga, no? Kaunting clue lang ang iniwan ko. Buti na lang matalino ka. Nakilala mo ang tunay na pagkatao ni Shen Mingshen. Bastos lang siyang walang kwentang anak sa labas ng Shen. Hindi naman, ganap na walang silbi. Kahit papaano, may silbi pa siyang panghuli kay Jiang. Noong araw, ang iyong ina ay namamahala sa proyektong Haichen nang mamatay siya sa misteryosong pagkakataon. Ang angkan ng Shen ang nagpasimula ng Haichen bid. Nooy nanalo ang angkan Jiang sa bid. Ang nanay ko ang tagapangasiwa noon. Pagkamatay niya, biglang may malaking deposit sa bangko ng tatay ko. Saka siya nagpakasal kay Humife. Kung sisilipan natin ang proyektong ito, mga Shen lang ang may kapangyarihan. Nakulimbat ng tatay ko ang pondo ng Haichen. Ang proyektong ito, may mga lihim na problema. Ilantad natin sa publiko. Mas maraming makakita, mas mabuti. Kahit natalo sa isang hindi nagbago ang resulta. Itong si Shen Che, marunong talagang mag-alaga ng kapwa. Simula ngayon, si Jiang Wanxing ang magiging bagong matriarch ng Shen family. Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Ms. Jiang. Ms. Jiang. Hinihiling ng ancestral residence ang iyong pagbalik kaagad. Naunawaan. Mukhang may mga hanggang ngayon ay nagsasayaw sa pintuan ng impyerno. Uncle, ang tiyan ninyo. Lola, ang tsapo ninyo. Tama na. Maaari na kayong tumayo, lalo na't buntis ka pa. Lola, itong regalo ay para sa inyo. Nako, ang maalalahanin. Lolo, itong regalo ay para sa inyo. Aba? Salamat, salamat. At ito naman ay para kay tita. Ito ay pinakamahusay na gintong kahoy ng nanmo na inukit bilang lansangan. Sa akin naman ay mga perlas na tabang. Nako, ang ganting jade bracelet na talagang di kalidad na klaseng jade. Hahaha. Ay, Ilang piraso lang, umaabot sa 10 milyon? Tay, hindi niyo po nauunawaan. Ang mga regalong ito ay para sa mga elder ng pamilya Shen. Ginamit ni Jiang Wanxing si second uncle laban sa akin. Ngayon, gagamitin ko ang mas nakatatandang mga elder ng angkan para mapaintad siya. Mga regalo lang naman yan. Naubos kasi ang pondo dito, kaya ginamit ko yung overseas account. Ano? Alam mong mabuti kung para saan ang overseas account. Na iyon, paano mo nagamit yon? Ano naman kung nagamit ko? Bakit itatago ang perang di nagagamit? Gusto mo bang dalhin sa hukay? Ikaw, Tama na, tigil na kayo. Kapag nasaya natin sila, makukuha natin lahat ng gusto natin. ang mga bunso ng panganay ay, ang gagalang talaga. Di tulad ng walang batid na asawa ng ikalawang tiyahin, kailangan pang imbitahin ng espesyal para lang magpakita. Nako naman, manugang, bakit ganyan ang tuhod mo? Tita, hindi nyo ito makakapaniwalaan. Sa kasal namin, pinagluhod kami ng ikalawang tiyahin sa pagtimpla, at ayaw kaming patingkayad. Nakakaasar. Hindi pa nga namin siya tinatanggap. Nagmamalaki na agad. lalong sumasagad ang ikalawa, mula nang pumanaw ang patriarka. Nang maipasa sa kanya ang Shen Corporation, ang mga shares ng collateral branches ay winawalis na parang basahan. Kailangan silang kontrolin.
Mga walang ingat na salita ni Shen Mingsuan. Hindi ba natatakot sa parusa ng langit? Paumanhin at nahuli. Tiyang dalawa. Maraming bisita dito. Isang regalo lang ang dala mo. Sapat ba yan para sa lahat? Ang regalong ito ay simbolo ng taos puso. Naniniwala akong lahat ng naririto ay magugustuhan ang alay ko. Tiya, yang regalo mong yan, mura lang na alahas. Nabili mo sa daan, di ba? Isa pa nga lang. Tama po, Tia. Ang paggalang ay nasa katapatan. Pero kapag pera na ang usapan, sumusunod ang tunay na intensyon. Ganyan talaga ang mga nasa pangalawang Paano siya maglalaan ng pera para sa pamilya nating matatanda? Tiya, hindi naman dahil pangit ang regalo mo, kaya ang tagal mong buksan. Tulungan na kita. Tiya, anong klaseng basura ang dala mo? Nabasag ka agad. Baka hindi mo alam, binasbasan ang Jade Guanyin na ito. At dapat nakasara. Kapag binubuksan, kailangan mong mag-ingat. Kapag nasira ito, magdudulot ng malas. Gago ka. Lolo, maling tao ang tinamaan mo. Bakit si Jiang Yu ang sinaktan? Tama. Tiyak inihanda niya ang basurang ito para ipahamak ako. Hangal ka, ito ay dekalidad na Jade Guanyin na binasbasan ng mga monghe. May espiritu itong gumising. Namo Amitabhabad ha. Tang, basagin mo para masira ang espiritu. Hindi tatalikod sa dasal. Talagang deboto siya. Wasakin ang paniniwala niya. Maging kaaway niya. Huwag kang magpanik, Lolo. Ayon sa pinuno ng templo, magkakaroon ng sakuna ang angkansye. Ngunit may mag-aako nito. Sa tingin ko siya, magdadala ng kapahamakan natin. Putulin para sa kapayapaan. Anong ibig mong sabihin? Sino ang mag-ako ng kapahamakan? Ipinadala ko ang Jade Guanyin na ito upang protektahan ang pamilya Shen. Ngunit pinagpusuan mo ito. Nais mo bang wasakin ang pamilya Shen? Ikaw. Putang ina, sadya niya talaga itong ginawa. Nakakatuwa ang pag-ayaw mo sakit nang hindi ka naman makaganti. Tama na, tumigil kayo. Humingi ka ng tawad ngayon din. Oo. Ako ang tumanggap ng parusa para sa pamilya. Isang estatwang Jade lang yan. Walang kwenta ang mga salita mo. Gusto kong makakita ng tunay na aksyon. Lola, ang mga perlas na suot mo. Kagandahan, di ba? Pinaghirapan ko kausapin ng maraming tao para makuha ito. Ang mga perlas na ito ay mukhang peke, walang kinang. Hindi totoo. Talagang mapuro lang mga yan. Pati sakit. Ikaw. Akala mo ba, walang alam ako? Imposible. Tita. Yang kwintas sa leeg mo. Bagong labas yan no. Paano napunta sa'yo? Mukhang si Tito. Malaki ang gastos sa'yo. Ang ganda ng taste mo. Sa uncle mo nga galing, ang kabaitan niya sa akin. Ang simple mo manamit ngayon, yung lalaki mo di kagastusan. O walang pera. Bano ba siya? Kasalanan mo to, di mo naman ako ginagastusan. Nawalan ako ng mukha ngayon. Ano ba yung sinasabi mo? Saan ako kukuha ng pambili mo? Ay naku. Pera ng asawa mo. Pera pa rin ng pamilyang Shen. Sobra mo nang ginatasan si Chenye, di ba? Narinig kong mag-asawa kayo, na 30 taon ang agwat. Ang galing. Batang-bata ka pa. Nakuha ang yaman ng pamilya. Sayang naman. Bata at malakas ang asawa. At labis akong minamahal. Ikaw. Tama na. Nakakahiya ang ganyang asal. Umupo na. Limitado ang espasyo sa pamilya Shen. Walang puwang sa dayuhan. Ayos lang. Ayokong umupo, parang napapababa ako. Tiya. Nakatayo ka kung saan dapat ang katulong. Bakit hindi ka magbigay ng tubig para sa lahat? Hahaha.
Naku, saan galing ito? Probinsya ng ito. Walang modo. Hindi marunong maghain ng tsaa. Hindi sa ayaw kong magserbisyo. Mainit ang tubig. Baka masunog kayo. Binigyan ka namin ng pera. Dapat magserbisyo ka ng tsaa. Nakaluhod. Ang bait ninyo, magbigay ng barya sa asawa ko. Ang bait mo naman, napamigay mo pa, ng mumurahing barya sa asawa ko. Pero hindi niya yan kailangan. 300 milyong yuan ang laman nitong card. Mabibili niya lahat ng gusto niya. O pambayad para manahimik sila. Hindi ba masyadong madali yan para sa kanila? Tiyo, paano mo nang ahas na unahin ang babaeng to? Kaysa sa mga nakatatanda sa angkan natin. Ito ba ang paggalang para sa'yo, ang pag-agaw sa pwesto ng karangalan? Masayang babaguhin ko ang ating lahi, alang-alang kay Wang Xing, sa kanya magsisimula ang bagong talaangkanan. Jiang Yuo, ano ba ang... Tumahimik ka, gago. Hindi mo ba nakikita kung sino ang may kapangyarihan sa tahanang ito ngayon? Tiyo, dala ko ang tagapagmana ng angkan. Malabo ang isip ko nitong mga nakaraan. Patawarin niyo po ang aking pagkakamali. Bontis, anak ba talaga yan ni Shen Mingsua? Tiyo, ano ang ibig mong sabihin? Paano pwedeng hindi ito, anak ni Ming Shen? Buntis ka na noong Pebrero pa. Jiang Yu. Nagkakilala lang tayo noong Marso, pero nabuntis ka noong Pebrero. Ipaliwanag mo to. Ming Shen, pakinggan mo ako. Diyan ka na magpaliwanag sa multo. Gusto kong maghiwalay tayo. Ming Shen, Maghiwalay na tayo. Ming Shen. Umalis na tayo. Shen Cheney, lalo ka nalang nawawalan ng paggalang sa mga nakakatanda sa bawat araw. Ang tahanan ko ay kung nasaan si Wang Xing. Simula ngayon, wala na kayong matatanggap na dividend mula sa Shen Corporation. Sa anong batayan? Dahil ginulo ninyo ang asawa ko. Ganito mo ko namimiss? Salamat. Para saan? Sa lahat. Shen Cheney. Ellen? Nandito ako. Shen Cheney. Anong problema? Shen Cheney. Ano? Palagi akong nandito. Bakit ang bait mo sa akin? Natatakot ako na malaman ang mga lihim kong hangarin. May plano ang paglapit ko sa... Wala tayong kinabukasan. Tungkulin ko ito. Dapat walang pasubali na sumuporta ang asawa sa may bahay. Alagaan siya. Tulungan siya. At mahalin siya. Paano kung balang araw? Ay malaman mong hindi ako kasing buti ng iniisip mo, o na ako'y babaeng mapagplano. Mabuti ang pagiging madiskarte. Makakatulong ito sa pagprotekta kapag wala ako. Puno ng mga lihim na layunin ang mundo. Ang kasalukuyan ang importante. Ang mga ninanais mo, sisiguraduhin kong makamit mo. Yan ang dapat gawin ng mabuting asawa. Alam ba niya ang lahat? Kasintanda ng cuteness tulad ng 8 taon nakalipas. Bakit ang aga mo ng gising? Gusto kitang mas matagal pagmasdan. Huwag mong sabihin gusto mo. Shen Cheney. Shen Cheney, para kang asong naiinitan.
Wansing. Oras ng bumangon. Pahintulutan mo akong matulog pa. Pagod na ako. Tungkol ito sa Haichen Project. Hindi aksidente ang pagkamatay ng ina mo. Nakaw ni Jen Min ang pondo ng proyektong Haichen, saka sinadya niyang patayin ang ina mo. Nais kong ibigay ang ebidensya sa pulisya para diresto siyang makulong. Pero naisip kong ikaw ang humawak nito ng personal. Alam mo palang lahat. Sinabi ko na, binasag ko lang ang pader mo. Jiang Mi. Nanay, hiniwalayan na ako ni Mingshen. Kasalanan lahat ito ni Jiang Wanxing. Ngayon pati bata na wala na sa atin. Jiang Wanxing, dapat noong bata pa'y pinagutom na natin. Tama na, itigil mo na to. Siya ngayon ang reyna ng pamilyang Shen. Kaya ba nating guluhin siya? Ulol kang matanda ka. Hindi ba anak mo si Yu? Hindi mo ipagtatanggol si Yu. Ikaw ang ama niya. Nidisiplinahin mo siya, hindi mo magawa. Gustong humustisya, ikaw na gumawa. Huwag mo akong isangkot sa pagpapatiwakal. Mula ngayon, ipagpapatuloy ko ang pagpapanggap na mabait na ama. Mamumuhay ako ng mariwasay habang buhay. Inay. Jiang Jianmen. Makinig kang mabuti. Pagpilitin mo ako, ilalantad ko lahat. Sasabihin ko kay Jiang Wanxing, ang mga kasalanan mo noon, magpanggap ka pa bang maamong ama? Mukhang naging masaya. Habang wala ako. Wansing, nakauwi ka na. Jiang Wanxing. Anong lakas ng loob mong pumunta dito? Alam ko na. Pinalayas ka ng mga Shen. Hindi nakakagulat, hindi karapat-dapat sa yaman ang lasenggera, binigyan ka ng pagkakataon, sinayang mo. Mga kontrabida na mamatay sa yabang. Nag-iisang hukbo, ako ng asawa kong reyna. Ho, narito ka rin pala. Maupo po kayo. Huwag kang patayo-tayo. Dati nang sinabi ng asawa ko, nang mamatay ang ina niya, sumama na rin ang ama niya. Sino ba talaga yang homo? Ikaw. Halimaw siyang humuhukay ng libingan. Hindi makataong halimaw. Wansing, paano mo nasabing ganyan ang tatay? Ang ibang tao, nakapag-asawa ng may kaya, akala mo kung sino na ngayon. Ang pag-aasawang marangya, tagumpay pa rin yon, di ba? Bakit kayong dalawa? Di pa rin nakapag-asawa ng maayos? Shen Chenay. Wala siyang pagmamahal sa'yo. Nilapitan ka lang niya. Para paghigantihan kami ni Mingshen. Ano naman? Bakit di ka nagulat? Bakit di ka nagalit? Bakit di mo siya pinagalitan? Dapat nga pasalamatan ko, may silbi pa ako sa kanya. Kahit na, pera lang ang habol niya sakit. Sagana naman ako sa yaman. Pag-aasawang puno ng pagmamahal ay biyaya. Wansing, kami ng ina mo, ay minsang nagmahalan ng tunay. Ganon ba? Kung ganito kayo katagal, ng ina, ngayong araw na ito, pagsasamahin ko kayong muli. Ikaw. Jiang Wansing, ama ko siya, anong ginagawa mo? Matatag mo bang titigan ang aking ina, at sasabihing mahal mo siya? Ipinagmamalaki mong mahal mo siya. Pero pinatay mo ang minahal mo. Gabi-gabi, sinasabi niya sa panaginip, nag-iisa siya at nangungulila sa'yo. Jian Mi, bumaba ka rito sa akin. Huwag mo akong lapitan, nagkasala ako sa'yo. Nagkamali ako. Hindi kita pinatay. Lumayo ka sa akin. Itinulak mo siya sa tulay. At ipinaderang walang awang sa semento.
Hindi mo ba naisip na maghihiganti siyang babalik? Ang patay ay hindi mapapahinga. Giant Myth, sumama ka sa akin sa impyerno. Sa impyerno. Iwanan mo na ako. Hindi ako pupunta sa impyerno. Patawad. Jiang Jianmen, Hu Meifeng, hinala ka sa pagpatay na may intensyon. Ikaw ay inaaresto na ayon sa batas. Wala akong pinatay na sinuman. Hindi talaga ako. Inosente ako. May ebidensya si Jishen na nagpapatunay na nagkasundo ka kay Jiang Jianmen sa pagpatay kay Xu Jiao at pagnanakaw sa proyektong pangkonstruksyon ng Haichen. Hindi ko ginawa yun. Hindi ako mamamatay tao, nanay. Huwag mo na akong hanapin. Kung ililipat mo man ang ninakaw na pondo sa ibang bansa, na iproseso ko na ang legal na hakbang para i-freeze at mabawi ang mga ito. Tungkol naman sa bahay na ito, ay schedule na ito para sa public auction. Tapos na ang lahat. Nawala na ang lahat. Ito ba ang hinahanap mo? Kawawa naman. Lahat ng bagay sa bahay na ito ay i-auction ayon sa batas. Jiang Wanxing. Naiinis ako sa'yo. Jiang Yu. Nasiyahan ka ba sa paghihirap ng nanay ko? Ibinabalik ko lang ang nararapat sa akin. Wala kang karapatang magalit sa akin. Aalis ka ba ng kusa? O ipapapalayas kita? Ang mapaalis ay hindi magiging maganda. Ha ha ha. Wansing. Dapat noon pa kita hinanap. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Salamat sa Diyos, nakagising ka rin. Akala'y di kita maliligtas. Anong problema mo? Dalhin na kita sa ospital. Wag ospital. Pasensya na ito. Okay lang. Pero bakit ayaw mong magpa-ospital? Ang tirador sa pamilya Shen, hindi pa napapalis. Puno ng impormante nila ang ospital. Kung sasabihin natin hinahanap ako, matatakot kaya siya? Nabangga ako sa motorsiklo. Pag nalaman ni nanay na nag-ospital ako, magkakandara pa siya. Motorsiklo. Yung mga lalaking nagmumotor sa ang cool tignan mag-ayos ng kotse. Pero pag nasugatan, kailangan ng doktor. May pera ka pa ba? Kunin mo ito. Kailangan ko nang umalis. Ano pangalan mo? Jiang Wanxing. Wansing. Kumusta ang pakiramdam mo? May nararamdaman ka bang hindi komportable? May iba ka pang nararamdamang sakit? Okay lang ako. Mas maganda na ang pakiramdam ko. Uminom muna ng tubig. Mamaya ay gagawin natin ng masusing pagsusuri. Okay lang. Pakiramdam ko. Wanxing, gumaganda na ba ang pakiramdam mo?
Kuya Moche, anong dahilan ng pagpunta mo rito? Narito ako para tingnan ang kalagayan mo. Nagtrabaho na ako sa ospital na ito. Wala namang malubhang problema sa mga test mo. Pwede ka nang umuwi sa lalong madaling panahon. Salamat. Kumusta? Ako si Shenchenie, asawa ni Wansing. Ako ang kasama ni Wansing noong bata pa ka. Lan Mochen. Pwede mo akong tawagin. Kuya Mochen katulad ni Wansing. Wanxing. Kailangan mo ulit magpa-check up mamaya. Pagkatapos ay pwede ka nang umuwi sa ospital. Evenet. Salamat ulit. Ano nga nangyari sa'yo, Shenchenie? Ayaw kong makita kang kasama si Lan Mochen. Nagsiselos ka? Lanan, Para siyang kapatid na lalaki sakit. Mahal kita. Simula pa noon. Kahit ayaw kong aminin. Noon ang unang kita sa garahe. Nahumaling na ako sa'yo. hindi yon ang unang pagkikita natin. Nagkita na tayo noon. Wallet ko yan. Naaalala mo ba noon, 8 taon na ang nakalipas sa eskinita, nang iligtas mo ang isang... Akala ko love at first sight ang dahilan. Pero ang totoo, naengganyo ka sa pagiging hero. Mukhang babayaran mo ko sa pamamagitan ng pagpapakasal. Tama ka. Mga lalaking lagpas 25, puro salita na lang ang alam. Magsing ka na. Matulog ka na. Sabi ng doktor na papagod ka masyado, hindi na kita paabutin pa. Ang pogi mo. Sino ang swerte? Tinapayang almusal ng asawa sa maagang oras. Tikman mo. Ang sarap. Salamat sa agahan, mahal. Wanxing. Kuya Moche, anong dahilan ng pagpunta mo rito? Bisitahin lang kita. Gusto lang kitang makita. Hindi naman siya magagalit, di ba? Kuya Moche, tikman mo ito. Masarap. Wanxing, mahilig ka na sa mansanas noon pa. Subukan mo ito. Pasensya, ayaw kong nahahawakan pagkain ko. Kuya Moche, huwag mo sanang damdamin. Ito, kunin mo ito. Anong problema? Wala. Okay lang. Wanxing, mahilig ka sa karne, di ba? Ito. Salamat. May problema ba? Mukhang magkakaroon na ako. Sandali lang. Wansing.
Mga sanitary pads. Nilipat ko sa bagong lugar. Hintay ka sandali. Maari mo bang paalisin? Agad silan mo, Chen. Shen, bakit ganito ka naiinggit? Nakadiring ba ang halik ko? Ayos ka lang ba? Shen Chenny, sa tingin ko'y buntis ako. Pumunta tayo sa ospital. Jiang Wanxing. Iniwan mo akong walang-wala, pangahas kang maging masaya. P*** mo, Jiang Wanxing. Shen Chenny. Shen Chenny. Shen Chenny. Shen Chenye, huwag kang magkasakit. Shen Chenny. Nakapatay ako ng tao. Nakapatay ako ng tao. Shen Chenny, sigurado kang okay ka. Kapit lang, kailangan mong makaraos. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong maliligtas siya. Kumusta na siya? Huminahon ka. Stable na ang kanyang kalagayan. Swerte ang bata. Malapit ka sa ospital noon. Buti na lang agad kang nagbigay ng CPR noong panahong iyon. Walang naging pinsala sa utak. Bakit mo ako patuloy na tinitingnan? Nais kong maalala ang mukha mo. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok at hirap. Ngunit may anghel na nagligtas sa akin. Nang ako'y nasa bingit ng kamatayan. Mukhang magulo pa rin ang isip mo. Mas madaldal ka na ngayon O sige na nga, pagdating ni Kuya Mo Chen mamaya, maging maayos ka sana. Bakit ko gagawin yon? Siya talaga ang tunay na nagligtas ng buhay mo. Tama na, maghahanda ako ng regalo para kay Kuya Mo Chen. Ano ng problema? Nahihilo ka ba? Matagal ko nang gustong halikan ka. Pwede bang magpakita ka ng pagiging pasyente? Wanxing. Ako na ang bahala sa kanya. Sige na, magpahinga ka muna. Kuya Lan Mo Chen. Wanxing, ang sama ng pakiramdam ko. Kailangan kong magpahinga sandali. Umuwi ka na. Sige. Huwag kang magkunwari. Alam kong gumaling ka na. Wanxing. Buntis ka. Akala ko, kung hindi kayo magbabalikan, pwede kong subukan ng pagkakataon. Mukhang nasayang ang pagkakataon ko. Ma,
Bubuo na ako ng sariling pamilya.